Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mag-amang Duterte most trusted pa rin ng mga Pinoy ayon sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Pagsibak sa suspect na dating tanod, posibleng motibo sa kanyang pamamariles sa mga opisyal ng barangay sa Cavite. Kulang na classroom sa bansa, nasa 165,000 pa rin ayon sa DepEd. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Higit kalahati ng mga Pinoy ang may tiwala pa rin kay FPRRD matapos makakuha ng 63% na trust rating, habang 50% naman ang nakuha ng anak nitong si Vice President Sara Duterte. 50% sa mga rehistradong botante rin ang hindi sang-ayon sa paghahain ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Di hamak na mas mataas ang nakuha nilang trust rating kumpara sa 32% na natamo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paghihiganti ang nakikitang motibo sa pagpatay sa isang dating barangay tanod sa 3 opisyal ng barangay sa Litran 3 sa Dasmariñas, Cavite kahapon ng umaga, Mayo 26. Ayon sa ulat, sinasabing tinanggal sa kanyang trabaho bilang tanod ang lalaki dahil sa hindi na nito nagagampanan ng kanyang tungkulin bunsod ng kanyang diabetes. Sa isang video footage, makikitang nakatayo ang mga opisyales at mga kawani ng barangay para sa isang flag raising ceremony. Nang biglang naglakad mula sa likod ang gunman at malapitang pinagbabaril ang kapitan at 2 kagawa. Nagawang makauwi ng suspect sa kanyang tahanan kung saan na nito binaril ang kanyang sarili. Na-recover ng otoridad ang 2.45 caliber magazines, ngunit hindi pa rin natatagpuan ang baril na ginamit sa krime. Nasa 165,000 pa rin ang kulang na silid-aralan sa bansa ayon sa Department of Education o DepEd. Saad ni Secretary Sonny Angara, 3 linggo bago magsimula ang school year 2025 to 2026, ilang paaralan ang kinakailangang magpatupad ng shifting ng klase dahil sa kakapusan ng classrooms. Buong bansa ang may kakulangan, partikular na sa mga mataong lugar gaya sa Region 4A at NCR, kaya nananatiling mataas ang backlogs. Matatandaang sa inaprobahang budget ngayong taon na bawasan ang alokasyon sa edukasyon dahil dito inaasahang makatutulong ang partnership sa ibang organisasyon para makapagpatayo ng karagdagang classroom sa buong bansa. Nakatakdang magbukas ang panibagong school year sa June 16, 2025 at magtatapos sa March 31, 2026. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.